Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-151 na kabanata. Pababa at palabas. Sa pilitang pumasok sa sulok ng silid, ang tanging nagawa ng babae, at iiling ang kanyang ulo ng masigla. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan, at labis na takot nang makita niyang tinatanggal ni Philip ang kanyang sinturon. Pumikit siya at bulag na tumakbo sa direksyon ng pinto. Huwag kang tumakbo, maliit kong baby. Gusto mong maging marahas ako sa'yo. Sa palagay ko ay gusto mo ng medyo magaspang, sabi niya. Itinapon na niya ang kanyang underwear sa sahig. Sinubukan niyang sunggaban ito. Malakas na kumatok ang dalaga sa pinto. Desperado na tumakas. Ngunit ang pinto ay nakalock at ang kanyang kamay ay nakatali, kaya ito ay imposible. Naluluha siya, desperado nang makaalis. Biglang bumukas ang pinto, kaya natumba ang dalaga. Okay ka lang? Tanong ni Alex, habang nagmamadali. Tinanggal nito ang tape sa bibig. Halimaw siya, pakiusap, tulungan mo ako. Ang babae ay umiiyak at inilapit ang sarili kay Alex. Napansin niya si Philip, nakatayo sa likod nito. Walang saplot. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang blade na kanyang dala, mula sa bulsa, at ibinato ito. Sumigaw si Philip nang makita niya na tumama ito, sa kanyang ano. Tinakpan niya ang ibabang bahagi ng katawan at bumagsak sa lapag sa matinding paghihirap. Umagos ang dugo sa kanyang mga daliri. Sumigaw siya ng malakas nang makita ang ano, sa lapag. Dagdag pa sa sakit, sumisigaw siya sa gulat at takot. Natakot sa nangyari at sa mga implikasyon. Papatayin kita. Sa kabila ng matinding sakit. Tumayo siya at sinugod si Alex, na humakbang paharap at defensive stance sa harap ng dalaga. Biglang sumugod ang isang grupo ng pulis. Mr. Ambrose, nandito ka rin. Ayos ka lang ba? Ito ay si Sam Woodsworth na kasama ang mga pulis. Okay lang ako, sagot ni Alex. Si Sam ay naralib. Officer ito si Philip Gellor. At minumolestya niya ang babaeng tenants. Kailangan niyo siyang arestuhin ngayon. Wika ni Sam sa pulis. Pinosasan ng pulis si Philip. Wow, wika ni Sam, na-shock nang makita ang ginawa ni Alex dito. Nasaan ang kanyang ano? Nandito, sabi ng police officer. Gumamit ito ng puting gloves at dinampot ito sa lapag. Nang makita niya at ng iba pa, kung ano ang hawak ng pulis. Medyo na malipad sila. Bigyan niyo siya ng coat, at dalhin kasama ang parte ng kanyang katawan, wika ng police captain. Dinala ng mga pulis si Philip. Pwede ba akong sumama sa inyo? Tanong ni Alex. Hindi na Mr. Ambrose, sigurado ako na kayo, ay abala. Ako na lang ang pupunta, wika ni Sam. At umalis na siya kasama ang mga pulis. Okay ka lang, tanong ni Alex, sa babae, habang umupo ito sa kanyang tabi. Oo, okay lang ako. Umiiyak ito. Medyo kumalma ito, pero dahil sa kabaitan ni Alex nagsimula muli itong umiyak. Yumaakap ito kay Alex. Pasensya na. Kung hindi dahil sa iyo. Ang siraulong lalaki na iyon. Maraming salamat sa lahat. Si Alex ay biglang niyakap ng magandang babae, na mga 2 o 3 taon na mas bata sa kanya. Sobrang natakot ito, kaya niyakap na rin niya ang likod nito. Pagkatapos umiyak ng mahigit kalahating oras, ang babae ay kumalma na. Marahan itong bumitaw. Naramdaman niya ang kanyang dibdib, ay basa ng luha. Pasensya na, ang mga mata nito ay namula sa kaiiyak. Okay lang, humanga ang babae at ngumiti. Ang bangungot mo ay tapos na. Sana ay makamove on ka kaagad dito, wika ni Alex. Tumingin siya dito. Napakabata pa niya at maganda. Nag-aalala siya dito, na baka magduse ito ng mahaba, sa psychological effect. Susubukan ko ang lahat para makalimutan ang nangyari ngayong araw. Nag-reply ang babae sa pagtango. Tumingin siya kay Alex at tinanong ang pangalan. Ako si Alex, sagot nito na nakangiti. Alex, 2 beses niya ito sinabi. Ang kanyang namumulang mata ay nakafocus, at sinabi, ang pangalan ko ay Lindsay Marvel.
Lindsay Marvel, ang iyong apelyido ay madalang at kakaiba. Magandang pangalan. Maraming salamat. Si Lindsay ay nakaramdam ng konting kasiyahan. Pwede mo ba akong tulungan mag-impake ng gamit ko? Bakit ka aalis? Pagtatanong ni Alex. Natatakot ako na tumira na dito. Maghahanap ako ng iba na mauupahan. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang ginawa ng manager sa kanyang isipan, habang nandito siya sa apartment. Sige, tutulungan kitang mag-ayos, wika ni Alex. Naiintindihan niya kung bakit ayaw na nito manatili pa, na tumira dito. Mahirap ito para sa kanya, dahil siya na ang may-ari ng lugar ngayon. Mabilis niyang tinulungan mag-impake ito. Tinulungan niya itong mag-check out, at naglakad palabas ng Lawrence High. Habang naglalakad siya sa kalsada, tinanong ni Alex kung saan siya pupunta. Wala itong sagot. Sinabi nito na mag-iikot lang siya sa syudad ng mag-isa, at walang plano. Gusto niya itong tulungan, pero hindi niya alam kung ano ang dapat. Nang huminto na ang taxi sa harapan nito, sinabi ni Lindsay na kailangan na niyang umalis. Sige, mag-ingat ka, simple niyang sagot. Naramdaman ni Lindsay na hindi na niya ito makikita pang muli. Tumayo siya sa harapan ni Alex, tumingkayad at sinubukan halikan sa dulo ng kanyang labi. Nabigla si Alex at napa-atras nang hindi nag-iisip. Sorry, wika nito. Sa kanyang pagtataka, hindi ito nag-blush o napahiya, naging malungkot lang ito ng kaunti. Sana ay magkita muli tayo sa hinaharap, wika nito. Tumingin si Alex dito, pero walang sinabi. Pumasok ito sa taxi, at umalis na. Siguro ay magkikita pa tayo sa isip ni Alex, at bumalik na siya sa Lawrence High. Nang gabi ring iyon, si Sue ay naglalakad palabas ng opisina, mula sa hindi matagumpay na job interview. Naghahanap siya ng trabaho sa loob ng 2 araw. Pero wala siyang makuha na kahit ano. Nang araw na iyon, ay maaga siyang bumangon at naglaba ng kanyang damit. Pakiramdam niya kung bakit hindi siya natanggap sa trabaho, ay dahil sa kanyang pananamit. Wala siyang sapat na pera, at ang kanyang mga damit ay medyo luma at kupas na. Para makapagbigay ng magandang impresyon sa mga recruiter. Ang natitira niyang pera, ay ginastos niya sa pagbili ng bag, at make-up. Nanghiram din siya ng sapatos sa kanyang kaibigan. Gabi na siya natulog, noong nakaraang gabi. Naramdaman niya na handa na siya sa interview ngayon araw. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nakita na niya ang mag-i-interview. Magalang niyang ipinakilala ang sarili, pero ang recruiter ay walang tinanong na kahit ano, at hindi man lang tumingin sa kanyang mata. Simple nitong sinabi, "Sorry, hindi ikaw ang tamang tao para sa trabaho na ito." Ang kanyang trabaho na inaplayan, ay isang malaking television news channel. Nang dumating siya, napansin niya ang mga ibang aplikante ay binabati ang mga reporter, correspondent, at manager, na parang matagal nang magkaibigan. Pakiramdam niya ay wala siyang kahit maliit na pagkakataon. Habang papalabas siya ng building, dala ang bago niyang bag. Naramdaman niya na siya ay walang kwenta. Desperado na ito, na parang hindi na siya makakapasok ng trabaho. Sinampal niya ang kanyang sarili. Hinayaan niyang magulo ang kanyang buhok. At binuksan ang butones ng kanyang suit jacket. Hindi niya naintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Ang bagong bag na bilhin niya ay hinayaan sa lapag, at naging mukhang luma ito. Pero si Sue ay walang pakialam, hindi niya ito napansin. Desperado siyang naglakad sa kalsada ng New York. Wala siyang napansin na kahit ano. Nang makarating siya sa Lawrence High, ang kanyang kanan binti ay bumigay. Ang takong ng kanyang sandals ay nabali. Dinampot niya ang sapatos at itinapon sa malayo. Umupo siya sa hagdanan papasok ng building, hindi nag-aalala na ang kanyang damit ay maging madumi. Tumingin siya pataas sa maliwanag na buwan, ang kanyang luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang pisngi. Ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang pag-iyak, kaya yumuko siya sa kanyang tuhod. Ang mga luha ay hindi tumigil sa pag-agos. Mukha siyang malungkot at nakakaawa. Ang lahat ng nakakakita sa kanya, ay may simpatya, at nagtataka kung bakit siya umiiyak. Siya ay isang dalaga, dapat ay marami siyang pag-asa. Makalipas ang kalahating oras, si Sue na nakaupo sa baitang ng hagdan. Ang kanyang boses ay naging garalgal. At ang kanyang damit ay nabasa. Siya ay tumayo at tumingin sa Lawrence High na nasa kanyang likod. Wala siyang magawa kundi maisip si Alex.
Naalala niya ang mayaman na estudyante na tumulong sa kanya. Kung makikita siya nito na ganoon ang itsura sa gabing iyon, mas lalo ito magbibigay ng simpatsya sa kanya, o baka magsisi sa pagtulong sa kanya. Nakapaan na pumasok siya sa entrance ng Lawrence High. Pupunta siya sa kanyang apartment na ipinahiram ni Alex. At nang bubuksan na niya ang pintuan, sinalubong siya ng isang lalaki at sinabi, "Miss Bradley, sa wakas ay bumalik ka na. Pakiusap sumunod ka sa akin, ang aking boss ay hinihintay ka." Si So ay nagtaka pero pumayag siya na sumama sa lalaki. Sumunod siya papunta sa opisina sa first floor. "Pakiusap pumasok ka," sabi ng lalaki, at itinuro ang opisina. Nang pumasok siya, nakita niya si Alex na nakaupo sa likod ng desk, at ang kanyang mata ay nanlaki at nabigla. "Mr. Ambrose, dinala ko na si Miss Sue Bradley, kagaya ng iniutos mo." Ika-152 na kabanata. Ang Pink Slippers. Tumayo si So, sa harapan ni Alex at Sam. Mukha siyang kawawa at walang pag-asa. Nakikilala niya si Alex pero wala siyang idea kung sino ito. Si Mr. Ambrose ay binili ang Lawrence High, ilang araw na ang nakalipas. Siya ang bagong boss dito, paliwanag ni Sam sa kanya. Si So ay bahagyang na-surprised pero hindi nabigla. Ang tao sa New York ay bumibili ng mga properties sa lahat ng oras. Walang kahit anong palatandaan na may bibiling iba sa Lawrence High. "Sam, simula ngayon, si Miss Bradley ang magiging new property manager ng Lawrence High. Pakiusap tulungan mo siyang mag-ayos, at turuan mo siya sa kanyang bagong gagampanan. Magsisimula siya sa loob ng 2 araw. Naiintindihan mo?" Sinabi ni Alex ang kanyang desisyon kay Sam. Nagbibigay siya dito ng utos. "Sige, walang problema," wika ni Sam, habang tumingin kay So. Bagaman siya ay nag-aalinlangan sa nakikita nitong itsura, dahil sa hindi maayos sa sarili at walang pag-asa, wala siyang lakas ng loob, na hindi sumunod, o magtanong sa kanyang desisyon. "Pwede ka nang umalis," wika ni Alex. Si Sam at ang ibang mga staff member na kumuha kay Sue, ay naglakad palabas ng opisina. Si So ay tumingin kay Alex ng marahan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya binibigyan ng magandang trabaho. "Bakit, may problema ba?" tanong ni Alex. Medyo may pagkabigo siya dito. "Wala," sagot ni So, at yumuko ng bahagya, at inayos ng kamay ang magulo niyang buhok. Sa kanyang opinyon, siya at si Alex ay nakatadhana ang mundo. Hindi niya naiintindihan kung bakit ito nag-aalala ng masyado sa kanyang sitwasyon. "Maupo ka," wika nito, naghahanda upang pag-usapan ang bagong posisyon nito. Nang hapong iyon, nag-iisip siya mag-isa sa opisina, kung sino ang ipapalit sa posisyon ni Philip Gellert na nabakante, at naisip niya si So. Alam niya na naghahanap ito ng trabaho, at gusto niya itong tulungan. Ang trabaho ay may maayos na sweldo, at masasatisfy ang kanyang pamilya. Naglakad si So, patungo sa sofa. Biglang nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang paa. Umaray siya at muntik matumbog. Mabilis na lumakad si Alex mula sa likod ng desk upang tulungan ito. Tumingin siya sa paa nito, at napahinga ng malalim nang makita na wala itong sapatos. Ang paa nito ay nagdurugo, at ang stocking ay may bahid ng dugo. Yumuko si Sue sa kahihiyan, at si Alex ay tumahimik ng malalim. Tinulungan niya ito sa sofa kung saan ito nakaupo, at medyo guminhawa. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Di nagtagal, bumalik si Alex na may dalang plastic bag, at ibinigay kay So. Tapos ay nagdala siya ng tubig mula sa banyo, at naupo sa tabi ni So. Nakita ni So na mayroon ointment sa bag, at siya ay natuwa. "Ngayon okay na ang paa mo, tutulungan kita lagyan iyan ng ointment," wika ni Alex sa kanya. Nang makita niya ang injury sa paa nito, naramdaman niya na may responsibilidad siya, kaya tumakbo siya sa labas at bumili ng gamot nang walang salita. Sa kanyang poverty trial training, nabuhay siya mag-isa, sa loob ng 7 taon. Natutunan niya ang paggamot sa lahat ng klaseng sugat, at kung ano ang dapat gawin. Marahan na inilapit ni So ang kanyang paa dito. Marahan na tinanggal ni Alex ang stocking at na-exposed ang paa nito. Nang tiningnan niya ang sugat, medyo nakahinga siya ng maluwang, hindi ito seryoso. May ilan itong mga hiwa, mula sa matatalim na bato sa kalsada. Hinugasan niya ito ng marahan.
Si Sue ay pinilit na hindi mag-ingay. Pero nang dumampi na ang tubig sa sugat, napaari na siya sa sakit. Pasensya na, di magtatagal matatapos na ito, wika ni Alex at nagpatuloy sa paglilinis. Nang matapos na ito, sinubukan ni Alex ma-disinfect sa pamamagitan ng alcohol. Sandali na lang, habang hinihila ni Sue ang paa nito. Hawak ng mahigpit ito ni Alex, at nakafocus sa injury. Sinabi ni Alex, kailangan tiisin mo ang sakit, kapag hindi natin ito na-disinfect, ay baka ma-impeksyon. Masyadong masakit, hayaan mo na ma-impeksyon, reklamo ni Sue. Bagaman hindi siya galing sa mayamang pamilya, maayos siyang inalagaan ng kanyang pamilya, simula pagkabata. Bagaman gusto niya si Alex, sinigawan niya ito. Bitawan mo ako, tama na. Kahit ano pa ang sabihin ni Sue sa kanya, si Alex ay hindi apektado. Ipinagpapatuloy lang nito ang pag-disinfect. Sa wakas ay natapos na at nilagyan niya ito ng 4 na band-aid upang matakpan ang sugat. Hinila ni Sue ang paa, at inilagay sa ilalim sa gilid ng sofa. Dinampot ni Alex ang ointment at ibinalik sa plastic bag, at dinampot ang lalagyan ng tubig, at ibinalik sa bathroom. Ilang minuto lang, bumalik siya na may dalang malaking bag. Galit ka pa rin sa akin, tanong nito at umupo sa tabi. Humuso si Sue. Sasabihin ko sa iyo ang bago mong posisyon, wika ni Alex. Hindi siya magmamakaawa na patawarin ito. Masaya siya na tulungan ito na magamot ang kanyang sugat. Sinabi nito sa kanya ang bago niyang trabaho. Simula sa Lunes, ito na ang mamamahala sa rental business ng Lawrence High. Ang iyong bagong posisyon ay property manager, at ang sweldo ay $3,000 a month. Kapag nakapasa ka sa panahon ng pagsubok, madadagdagan pa ito. Kung magtatrabaho ka ng mabuti at magiging maayos ang lahat, pwede itong maging $5,000 a month, bago matapos ang taon. Si Sue ay confused pa rin. Nagtanong ito, bakit mo ako gustong magtrabaho dito? Isa akong journalist. Kapag ibibigay mo sa akin ang posisyon ng pamamahala, hindi ka ba natatakot na masira ko ang kumpanya? Ngumiti si Alex at sinabi, masyado mo akong minamaliit. Kung sa palagay mo, ay masisira mo ang kumpanya ko ng mag-isa. Gusto ko itong makita. Kung madadamage mo at masisira ang kumpanya ko, magbibigay ako ng $100,000. Sa palagay niya ay sapat na ang nakita niya kay Sue, upang makapagbigay ng mga katangian nito, at pagkatiwalaan. Kung hindi ka natatakot na masira ko ang iyong kumpanya, ako ay natatakot. Kailangan mo akong i-supervise sa lahat ng oras. Kung hindi, mawawalan ka ng kumpanya sa loob lang ng ilang linggo. Tumingin siya kay Alex nang may luha sa mga mata. Bago mo pabagsakin ang aking kumpanya, tingnan mo muna ang paa mo. Mas mabuti kung maghanap ka muna ng sapatos, pagbibiro ni Alex. Numuso si Sue, at tumayo upang umalis. Dahan-dahan, huwag mong saktan ang paa mo. Baka wala na ako doon upang tulungan ka. Hinawakan ni Alex ang braso nito at pinigilan. Na-surprise si Sue sa ginawa ni Alex. Magsapatos ka, tutulungan kita makabalik sa iyong apartment. Dinampot ni Alex ang plastic bag na kanyang dala, at inilabas ang pink na slippers. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya ito na lang ang binili ko. Ibinigay nito ang sapatos. Kahindak-hindak naman yan, wika ni Sue. Hindi ko iyan maisusuot. Tumingin siya kay Alex na naiinis. Wala nang pagpipilian. Ibibili kita sa susunod ng iba. Pakiusap isuot muna ito ngayon, pero tumanggi siya. Hindi mo ba talaga ito isusuot? Nang naging matigas pa rin ang ulo ni Sue. Sumuko na si Alex sa pagsasabi ng magalang. Hinawakan nito ang isang paa, at puwersahan na isinuot ang pink slippers. Nang nahawakan nito ang paa, tumingin si Sue, nagkatinginan silang dalawa at tumawa. Mukha silang may lihim na unawaan. Binitawan niya ang paa ni Sue. At marahan na isinuot na ni Sue ang pink slippers. Walang salita na tinulungan ito ni Alex pumunta sa apartment. Nang si Alex ay aalis na, sinabi ni Sue, bakit hindi ka muna umupo at uminom ng tubig? Kumuha ito ng tubig at umupo sa tabi ni Alex. Maraming salamat sa trabaho, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, wika nito. Sa wakas ay kalmado na siya. Alam ko na kaya mo. Nakikita ko na bagay ka sa posisyon na iyon. Ang aking kumpanya ay nangangailangan ng mga taong katulad mo.
Uminom si So ng kanyang tubig, at tumingin kay Alex at nagtanong. May girlfriend ka na ba? Mabilis itong uminom uli ng kanyang tubig. Nagtataka siya, simula nang unang makilala niya ito, at nagdesisyon ito na magtanong ng direkta. Medyo nag-alangan si Alex. May girlfriend na ako, nag-isip siya. Isang beses na ako nagkaroon ng best girlfriend. Pero naiwala ko siya. Wala akong idea kung nasaan siya ngayon. Isa ba akong mabuting boyfriend? Deserve ba ako na maging boyfriend ni Debbie? Wala, malungkot nitong sagot. Ininom niya ang baso ng tubig at hiniling na sana ay alak na lang ito. Nang marinig niya na wala pa itong girlfriend, si Sue ay na-flattered. May babae ka bang nagugustuhan? Maingat na tanong nito. Meron, sagot ni Alex. Inisip ang tungkol kay Debbie. Nang marinig ni Sue na mayroon gustong iba si Alex, siya ay nalungkot. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong klaseng babae siya? Tanong niya habang na-disappoint. Siya ay matulungin at maganda. Ang mga bagay sa aming dalawa ay hindi naging maganda at maraming hindi pagkakaunawaan. Akala ko mapoprotektahan ko siya pero napagtanto ko ngayon na hindi pala. Sa palagay ko nagdulot ako sa kanya ng malalang kirot sa puso. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mapupunta sa kanyang sitwasyon ngayon. Nag-aaral din ba siya sa Preston University? Tumango ito. Gusto ka ba niya? Hindi ko alam kung gusto niya ako, ayaw niya sa akin, o baka galit siya sa akin. Ang ulo ni Alex ay nagsimulang sumakit. Sigurado siya na galit si Debbie sa kanya ngayon. Ngayong nabigo siya sa pag-protected dito. Pwede mo bang sabihin ang pangalan niya sa akin? Si Sue ay interesado sa babae, na dahilan sa pagiging emosyonal ni Alex. Kailangan ko nang umalis, sumasakit na ang ulo ko. Manatili ka sa bahay mo at magpahinga. Habang nagtatanong ito, mas lalong naiisip ni Alex ang tungkol sa masamang sinapit ni Debbie. Hindi na niya kaya ito, niyakap niya ang kanyang ulo, at lumabas sa kwarto. Si Sue ay umupo sa sofa, na ang kamay ay nakapatong sa tuhod, at tumingin sa band-aid na nasa kanyang paa. Naalala niya kung paano inasikaso ni Alex ang kanyang sugat. Nakita niya ang pares ng pink slippers sa lapag, at dinampot ng marahan ang isa. Ipinikit niya ang mata at niyakap ang sandals sa kanyang mukha. Habang inisip si Alex, at naalala na may girlfriend na, at gusto niya ito. Ang kanyang mukha ay kumunot at bahagyang kumirot ang puso. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.